PM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochiona. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochiona. Happy weekend! Happy weekend! Ay, Hindi pa. Hindi pa. Isang araw pa. Hindi ba Sabado ngayon? Oh. Hindi, wag. Ayokong maglinggo eh. Kasi Bakit? alam mo kinabukasan Lunes na. Friday ang sarap niyan eh. Kasi may 2 araw ka. Saturday ang sarap pa niyan. Pero may isip mo paggabi, linggo na Linggo na bukas. Yan. Tapos, Monday na naman. Anyway, Maan Macapagal po. Magandang hapon, mga ka-ATM. Hindi na natin patatagalin Itawid na natin to. Question of the day kasi kailangan na natin to itawid para tapos na tayo kasi controversial tong tanong na to. Talaga ba? Katakot naman. Eh, teka lang, bakit nga ba tayo may mga pa-question for the day? Ano Kasi bang meron? nagpapatuloy ang espesyal naming handog para sa ating mga tagapakinig katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Dahil dito ay Monday to Friday ay pipili po ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity ba mula sa PCSO. Ay, ipadala nyo lamang po ang inyong mga sagot sa question of the day sa DZMM Teleradyo Viber number sa numerong 0919-278-3000. Ulitin natin, 0919-278-3000 para po yan ay maipadala nyo sa amin ang question o yung sagot ninyo sa question of the day. At syempre, huwag nyo pong kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, kumpletong address at contact number. Ayan, at isang beses lang po pwedeng makatanggap ng charity ba ang bawat na mapipiling makatatanggap nito. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na ang susunod na mapipili ng anong take mo na makatatanggap ng charity ba. Eh, ano yung question nasilip ko of the yan. day? Yung charity ba? Talaga? Oo, nakita ko siya. Ngayon, kung saan natin tinatambak ngayon, yung charity ba na ipamimigay. So, binuksan ko. Ayun, ang daming laman. Punong-puno. Di naman nagkulang Siksik, ng isa yung liglig. noodles. Baka or napapagbintangan ako. Corned beef na. Check niyo po yung CCTV. kung ano, no? Ayun na, may sinasabi si Abby. Oh. Ayan, na naman, kaya daw Abby? ayan. Kaya pala, bawas na yung isang timba. Ako, kumuha ka na. Oy, teka lang. Oy, may CCTV doon. I-check nyo man. Tinakpan ko yon ng basahan. Oo. At nilagyan mo na ng pangalan mo. Ganun sa pelikula, di ba? Yung tinatakpan mo ng CCTV. Oy, teka lang. Pero kasi sabi ni Abby, malanday. Marami raw nagme-message partner doon sa YouTube. Sumasagot din sa question of the day. Kaya lang, ang sabi nga po natin, sa Viber Sa tayo Viber kukuha ng mapipili. Doon po kayo mag-message. Kasi sa YouTube, hindi mo pwedeng lagyan ng pangalan, tirahan, ng number mo. Oo, mamaya magamit po yun. Mamaya ma-scam kayo. Oo. Kaya nga sinabi namin na sa Viber po Sa kayo Viber po. mag-send ng inyong sagot sa ating question of the day. Ano ang question of the... Ikaw na yan. Eto sa ganitong panahon, ano ang mas kailangan mo? Una, payong? Pangalawa, kape. Eto matindi. Ano? Yakap. Ano?
Alam mo kung anong sagot ko dyan? Ano na naman? Sweldo. Bakit hindi kasama dyan yung sweldo? Kasi, hindi, sabi kasi, maulan, malamig, tapos wala pang pasok yung iba. 'Di ba? Kasi baka naman napanood mo na sa live streaming lahat ng gusto mo mapanood. Yung mga Di mo ganun. manood kayo ng Hindi, kasi Odyssey. kung manonood ka kasi, ayaw mo nga lumabas tinatamad ka. So, nga, hindi yung payong, ito ay kapag lumabas. Yung kape, lagi naman nating naiinom kasi yun. Oo. Pero yung yakap, hindi lagi. At saka in the grander scheme of things, ang pinakamahirap dyan talaga makamit. Ang alin? Ang yakap. Parang nahuhulaan na nila na kung ano yung kulang sa ating buhay. Kasi kasi paano kung mag-isa ka lang sa bahay? Di ganun. Ay. Ayun na nga. Tsaka bakit walang pagkain, Abby? Walang merienda doon sa Parang lahat places? ito ay kaya mong abutin. Payong, kape. Pero yung yakap, parang ang hirap-hirap niya. Oo. So paano pag hindi mo makamit ang makatanggap ng isang mainit na yakap sa ganitong wala. panahon? Talunan ko. Sorry. Magtimpla ka na lang ng kape. Kawawa ka naman. Kawawa naman tayo. Magtimpla ka na lang ng kape. May 3-in-1 dyan. Yan. Matamis din naman yun. Correct. Diba, at sa payong din, kailangan may kasukob ka. Diba? Tsaka nakakangala yun, no, pag nakapayong ka na ikaw lang nung sana may hahawak. O kasi wala yung hahawak. Tapos, kung may tagahawak ka na payo, sa kahahawak. Hoy! Siyempre sa Saan? Sa braso. Ikaw ba? Sa balikat, kasi para magkasya tayo kung dun sa tangkad sa sa'yo. Di ganun. Nakasabit ka lang no? Kung ano, dami-dami yung hanash. Ay, sagot na ha. Ulit sa Viber po, 0919-278-3000. Yan. Tanungin natin yung Sino? susunod natin makakapanaya mamaya kung ano yung sagot niya. Sige Mukhang na. exciting din ang kanyang magiging sagot. Ano bang pag-uusapan natin today? Teka, marami pang kababayan natin ang nakaranas ng pagbaha sa bandang Northern Luzon. La Union. Ang lalim daw. Kasi ang kakaiba kasi dito, nanggaling siya sa kanluran papuntang Silangan. So from west to east yung naging track ng bagyo. Kasi nga, nalusaw na to. Ito ang so si dating Luis ay naging si Maymay. Ay, nag-transform. Nag-transform si Maymay. Pati ba naman bagyo, B? Pero yun nga po, kaya po medyo ingat-ingat po pa rin tayo dahil bagamat, ano pa ba, nalusaw na ba si Maymay? Hindi pa. Pero yun ang prediction. Depression. Tropical depression. Ang prediction ng Pag-asa, ito hihina talaga. Pero may habagat pa rin po kasi. So ito po yung nagpapaulan. Yun ang humihila. Yun yung humihila sa habagat. So, kaya nakakaranas tayo ng pabugso-bugsong ulan. At minsan nga malakas yung hangin talaga So, yun nga. So, galing pa naman ng West Philippine Sea. So, madami talaga siyang kaulapan na hatak at panahon pa naman ng habagat dahil habagat season ngayon dahil tag-ulan. So, ito po talaga, kumaga ito yung rainy season talaga natin. Season. Oo. Kasi, so may mga nagme-message sa Facebook. Na hindi ganyan ang pronunciation yan. So, parang spell ng pronunciation. Ano spell? Di ko alam. I-chat GPT natin. Kailangan maging watchful ka din sa season. Diba? Daming dyan. Naglabas sa sama ng grammar loob bigla. Nazis. Dahil walang mahanap na yakap. Hindi, yun nga, ingat-ingat. Buti na lang, marami rin mga LGUs ang nagkansela na ng pasok sa trabaho, no? So, at least sa government and sa mga eskwelahan. Kaya, yan, sit back and relax lang kayo dyan sa inyong mga bahay. Tsaka magandang pagkakataon din to para makatipid tayo sa gas. Alam mo, makatipid sa kuryente, di tayo mag-aircon, di ba? Sana nga daw, todo na. Biyernes, pasok. Di ba? Alam nyo, next week. Next week ba o next week? Ang daming long holiday, ha? Tigil-tigilan nyo. Huwag na kayong mag-asam na walang pasok bukas, ha? Correct. Bawal din ng... kasi di ba, kapag naumpisahan mo na, di ba nakakainis yun? Yung may pagitan pa. Dapat pala ang question of the day natin bukas. Ano ang inyong naging palusot?
Friday kasi gusto mo ng long, di ba? Long weekend. Long weekend, magkakasakit ka na. Magpaparamdam ka na eh. Uy, para makati yung lalamunan ko. Oo. Diba? Ay, tsaka Tapos marami kang pinaparinggan. Para kapag umabsent ka, kaya oo pala. nga. Kasi kahapon nagrereklamo na yan eh. Alam mo, Sandro, ano mo yan eh. Kapsado ko na yan. Or yung Ano? parang ang bigat ng pakiramdam ko. O tapos, Yan. Na pag tumingin ka sa salamin, Oo. baka mamaya meron Mer- dito. Nanakot bigla. nanakot. Kaya pala may nakasampang mumu. Oo. Ay, nako. Ayan na Oy, nga. teka lang. Siyempre, hindi pa rin po natin nakakalimutan ang usapin ng impeachment trial dahil nga kahapon yung ikalabing tatlo. Oo. Diba? Lucky 13th 13. day. Ayan. Oo. Ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kausapin po natin ang isa sa mga public prosecutors ng impeachment trial nga ni Vice President Sara Duterte at Vice Chairperson din po ng House Committee on Justice. Makakasama natin sa linya ng telepono si Congresswoman Isabel Maria Zamora. Hi, Kong Bel. Magandang hapon po. Hi. Hi, afternoon. good afternoon sa inyo, Sandro and Maan, and sa lahat pong nakikinig. Good afternoon po. Maulan na afternoon sa lahat. O dahil nabanggit nyo nga po na maulan ng afternoon, tanungin na rin po namin kayo ng aming question of the day. Oo. Ano bang question of the day natin na partner? Okay, Ano ba? eto Kong Bel. Sa ganitong panahon, ano ang mas kailangan mo? Una, payong. Pangalawa, kape. Pangatlo, yakap. Alin dyan? May nagko-coach naman. May nagko-coach. Hindi, walang nagko-coach. May meeting kami. Pero payong. Payong? Ay, kasi baka Kasi kasi lahat kasi meron meron si na Kong siya. Bel. Oo nga, feeling ko may kape Tayo na siya. lang naman ang wala nung pangatlo. Walang Oo. kayakap. Oo. Malungkot yan sa isang malamig na hapon. Ayan. So, pinalala mo Pero pa wala- yung nararamdaman namin, Kong Bel. Tsaka parang harap-harapan sinabi namin, kayo? Kawawa Wala. naman kayo. Ako meron, may payong ako. Payong lang kailangan ko. Buti pa siya. Sana all. No? Payong lang. Ayun nga, Kong Bel. Sige, dahil na we set that aside. Yes. Kamusta po yung sa tingin ninyo, yung ikalabintatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte? Lalo na't talagang sunod-sunod dahil nga kung yung last week ay nakita natin, sinabi ng Land Bank officials na unusual. Ngayon naman ay ano ba yung term na ginamit ni Wamil? Ano ba yung sinabi niya? Para may sinabi irregular. Oh, Irregular. The other day Unusual naman, ba? scam. Oo. Opo. Budol. Opo, natutumbok na po ba ng prosekusyon yung nais nating ilatag sa impeachment trial ni VP Sara? Okay, una po, I have to say na kami po sa prosecution ay masaya sa lahat ng development sa presentation ng aming witnesses. We are very happy with how the presentation of evidence, the testimony of the witnesses have turned out. At ngayon, siyempre nasa unang bahagi pa lang tayo ng issue on confidential funds. Kaya hintayin natin na makompleto ang testimonya ng lahat ng witnesses at pagtatagpi-tagpiin natin lahat ng kanilang testimonya para ipakita yung ebidensya patungkol sa confidential funds. Mhm. But so far po, again, happy kami kung ano nang naipakita. Remember po, yung first two witnesses sa confidential funds, sila po yung taga-Land Bank na nagsabi na may unusual cash withdrawal. Tapos, napakalaki nga cash sa Land Bank na hindi nangyayari talaga. Mhm. And then, ito naman po, si Attorney Wamil, sinabi naman niya yung, he testified on the document, yung mga
documents na dumaan sa kanyang tanggapan, sa kanya, yung kanyang review. At itong mga documents na to, yung sinubmit ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education when they were liquidating the expenses, the confidential funds that they use. So, doon po natin makikita, again, no, dito natin nakita yung pangalang Mary Grace Piatos and all of those names na ginamit sa acknowledgement receipts, di ba? So, ano hong masasabi natin dito? May mga amount na lumabas, acknowledged by certain person, so meaning ginasta yung pera ng taong bayan. Itong confidential funds na ito. Ginasta siya, pero parang hindi siya for confidential funds purposes dahil sa testimonya po ni Attorney Wamil, sinabi na kulang ng liquidation report, kulang ng yung physical and financial plans, kulang-kulang ang dokumentong sinabit po nila. Kong Bell, di ba partner, ang sabi dati ay appetizer pa lang to. So, Yes, ito correct. pa, Appetizer pa lang sabihin, to. meron pa tayong abangan sa main course, may mas matindi pa. Oo, Kong Parang Bell. aperitif na yata to. Oo. Or, salad. Alam niyo, para sa amin, Ilan ang testigo sa Article 1? ilan ang testigo sa Article 1? Actually, madami-dami ang listahan natin, mahaba-haba. Kaya lang, no, kami naman Kasi siyempre parang sa prosecution. in total 53 or 57 yata ang testigo di ba? But of course, we will try our best to present the most important witnesses. We will try our best to present the most important evidence agad. Kasi siyempre, iniisip naman natin na ayaw natin mainip ang ating mga tagapanood, tagapakinig, ang ating senator judges. Kailangan hindi boring itong trial na to, di ba? Para interested pa rin po silang lahat. So, gaya po nung sa threats, no, nagbawas tayo ng some witnesses, some documents. Pero sasabihin ko po, lahat po ng witnesses namin, lahat ng ebidensya ay mahalaga. Hindi po mas mahalaga ang mga iba o may pasabog yung mga susunod. Lahat po ito ay mahalaga. Hiniling po na ipasabpina ng prosekusyon hiniling ng prosekusyon na ipasabpina ng Senate Impeachment Court si Mary Grace Piatos o kung sino man yung mga iba pang pangalan. Si Mary Grace Piatos lang bang ipatatawag? Or paano kung hindi sumipot, Kong Bell? Well, of course, kung hindi sumipot si Mary Grace Piatos, siguro ang ibig sabihin nun wala talaga o hindi mahanap itong taong ito, di ba? At noon naman po sa committee hearings, may mga ibang dokumentong ipinakita na wala talaga itong mga pangalang ito. Hindi po sila talaga nag-e-exist sa PSA, walang birth, death, marriage records. So, yung mga yon reinforces the claim, the allegation na fake itong mga taong ito. Sino yung tumanggap? Yun yung tanong natin, di ba? Sino yung tumanggap ng pera na supposedly tinanggap nitong mga taong ito? And ngayon, ma'am, sabihin ko lang, no? Opo. Iko-connect natin ngayon doon sa land bank witnesses. Lumabas na yung pera, di ba? So, saan napunta yung pera? Ito naman, Kong Bell, reaksyon ng House Prosecution Panel sa pagkakabasura ng Korte Suprema sa lahat ng petisyon na nagpapatigil sa pagdinig o sa impeachment trial. Well, of
course, we welcome the decision and we thank the Supreme Court for that decision. Tayo naman po, ang posisyon natin ever since ay maayos, malinis ang ating proceedings sa Committee on Justice. Lubos-lubos nga po ang pagsunod namin sa rules ng House of Representatives, sa Constitution, dahil ayaw namin maulit ang nangyari last year. Kaya kami po, si Chair Jinky, kami po mga Vice Chair at members, and the Secretariat, we made sure that we were following each and every provision of the rules. So ito pong decision ng Supreme Court ay is a testament to how we follow the rules at tama ang prosesong ginawa namin o ginamit namin. Yung naging objection po ng depensa doon sa paggamit po ng mga acknowledgement receipts. Kung Bill, yung paano yun magkakaroon ng resolution? Kasi nga parang ang sinasabi ng depensa, ayaw nila gamitin yung acknowledgement receipts ng prosecution kasi gusto nilang isa-isahin pa. Pero napakadami po kasi at nakakain to ng oras. Paano yun nasusolusyonan? Okay. Kahapon nakita natin na we tried our best through Attorney Kapunan to limit the time that we will spend on the presentation of these pieces of evidence, no? Kaya nga sinabi niya, since ito yung tinatawag namin common exhibits, no? Meron kaming ebidensya yung kabilang side, pero sa totoo, iisa lang naman po itong mga to, kaya gusto namin nung una na mag-stipulate na palang nung pre-trial o sabihin na since parehong documents natin, these were all duly executed, they were assigned, all of that. Ngayon, sinabi po ni Attorney Kapunan, di gamitin natin ang hawak ninyong mga papeles, ang hawak ninyong mga dokumento para wala nang tanong-tanong. So, again, we will try our best to present the most important pieces of evidence. At saka, siguro, sa dami nito, baka gaya nung previous days, no, paminsan sample na lang po yung nilalabas. Yung pagsalang po, dahil natapos na rin po yung pagsalang ni Attorney Wamil. Sa tingin niyo po, nabasag ng depensa yung kanyang testimonya o talagang he remained strong at talagang nagtuloy-tuloy yung plano ng prosekusyon? That's correct. Ang tingin po namin na ang kanyang testimonya ay hindi nabasag. Of course, nakita natin may konting cross-exam, may mga tanong yung mga senator judges na nasagot naman po ni Attorney Wamil ng maayos, ng maigi. Kaya ang kanyang testimony patungkol sa yung document, yung acknowledgement receipt, for example, na kung saan sinabi niya na yung pirma doon, certifying o who made the certification who certified that these are true and correct, diba? Sinabi po niya na si Vice President po ang nakapirma doon. So, at the end of the day, the Vice President is the person who is accountable for all of these, for all of the missing funds. Towards the end po, diba, tinanong po ng ating senator judges, sino ang accountable officer dito? Siyempre, it is the Vice
President as head of agency. At nabanggit nyo nga po yung accountability ng pangalawang Pangulo. Pero nakita rin po kasi natin, Kong Bel, yung posibilidad na posibleng ang makalusot yung pag-encash ng pera at yung posibleng pagkawala o mahirapang magpag-liquidate ng Commission on Audit. Unang-una ko po tanong, siguro po, sa tingin nyo po ba kailangan ng isabatas yung circular ng Commission on Audit or i-update man lang ito, lalo na 2015 pa pala itong circular at para nga hindi na rin maulit itong mga ganitong insidente na ini-encash gamit ang gym bag na delikado yun, di ba? Delikado yun. Pangalawa, Alam mo? Yes. Tama kayo. Hello? sige, go ahead, Kong Bel, go ahead. No. Tama kayo na yung mga pagkukulang ng mga batas o ng mga rules, guidelines, nakikita natin yun pag may violation na di ba? So, yes, it will be good to update these circulars, maybe to refine them, to make them, to make them address the problems that we are seeing now. At proviso rin po siguro sa GAA, itong General Appropriations Act, ito'y ginagawa kada taon, nililika ito kada taon. Baka maganda rin magkaroon ng proviso doon kung alin lang dapat yung mga ahensya ng gobyerno na dapat tatanggap ng confidential at intelligence funds. At baka nakalagay na rin doon kung paano gagastusin para sigurado tayo na kapag na-release itong pondo ng taong bayan, ito'y magagamit sa tama at hindi maghahanapan ng palusot para ito ay magamit sa hindi dapat paggamitan. Yes, that's correct. That's correct nga. Ang dami nating nakikitang mga loopholes paminsan na kung saan nakakalusot nga ang ibang opisyal ng gobyerno. At mabuti na lang nga, merong impeachment trial kasi kung hindi natuloy ito, hindi rin natin talaga mahihima, hindi natin makikita. Yes. At ito na rin That's correct. Oo. Siguro paalala natin yung impeachment trial, ang trabaho ng prosecutors gaya namin ay ilatag ang ebidensya na hawak namin patungkol po doon sa articles of impeachment against the Vice President. Hindi naman ho kami ang judge dito, no? Ang senator judges ang maghuhusga. But of course, kami ay umaasa na ang senator judges natin ay nakikinig sa testimonya ng ating witnesses at tinitingnan ang ebidensya. O sige po, siguro talagang bantay-bantay na lang din po tayo dahil nga hindi naman natatapos itong usapin na ito diyan lamang sa impeachment trial dahil nga unang-una, syempre babantayan din natin itong Joint Circular Memo, yung JCM, at syempre in a few months, in a few weeks, malamang sisimulan na yung paggulong ng paglikha ng panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. So kailangan That's talaga correct. bantayan din natin. Tsaka itong impeachment trial, kumbaga ni-refine din natin yung mga proseso, di ba? Kasi magagamit din natin to. Halimbawa lang, meron din tayong nilitisin, no? Kaya mag-ingat-ingat na rin. Oo, yung mga magtatangka dyan. Mga magtatangka dahil, Yes. di ba? Opo. Kumbaga, kabisado na Nagbabantay natin. po tayo. Oo. Ayan. Alright. O sige po, abang-abang kami ulit next week dahil si Kong Bel, lagi siyang nasa gallery. Tinitingnan ko rin kung napapangiti ba siya doon sa mga napapanood niya o Ever present. laging present Laging present tayo. Siyempre, we are there maski hindi natin article yung nakasala ngayon kasi we are there to support the entire team. Kong Bel, saan ka bang article naka-focus? Actually, threats and bribery tayo. Pang ano yan So, threats, last inaral yan natin yan. Nag-prepare tayo dyan. Tama. Of course, it was team effort naman lagi ito. No? So,
nagkaroon ng change of plans, change of witnesses, kaya hindi tayo natuloy magpresenta ng witness noon. Okay. Pero at least nandun lagi si Kong Bel. Susulit, Yes. hindi kagaya ng parang may mga nawawala kaming napapansin lately. Ilang days na? Oo, parang 3. Oo. Simula nung Lunes, wala dun. Oo. Prosecutor ba yan o senator? Yan ang blind item na sinishare ng aming multong taga-Bulong. Basta Kasi si Kong Bel, prosecutor, si Kong Bel, nagpa-practice po sila for the next witnesses, nag-review. So, yung mga nakita ko naman sa Facebook, hindi prosecutor ang missing. Hindi tayo sure dyan, Kong Bel, bulong ko sa inyo. Hindi, basta si Kong Bel, ang alam ko, walang kakabakabayan sa dibdib. Tama. Oo. Walang takot yan. Hindi yung parang yun na tigalgal nung nung ginulat ni Attorney Kapunan. Iba yun. Ay, yun. iba pala. Marami pala yun. Alright. Maraming salamat, Kong Bel. Alright. Yan Thank po. you very much, Sandro and Maan. Ay, ingat po. Tsaka po yung payong ninyo, ha? Huwag niyo pong kakalimutan. Yes, thank you po. Bye-bye. Yan po si Congresswoman Isabel Maria Zamora, ang Vice Chairperson po ng House Committee on Justice at isa po sa mga public prosecutors sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. O paano? Magbabalik po ang ATM. Anong take mo? DZMM. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Teka partner, kumuha muna tayo ng mga Radyo Patrol Report. Sino ba yung nasa ating listahan? Mga taong malalapit kay Senator Bato de la Rosa sinisilip na ng Philippine National Police. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene. Kumpiyansa si PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr. na hindi pa nakakalabas ng bansa si Senator Ronald de la Rosa na naharap ngayon sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC kaugnay sa War on Drugs ng Duterte Administration. Patuloy niyang tinututukan ng pambansang pulisya ang iba't ibang posibleng pinagtataguan ni De la Rosa, kabilang na ang mga lugar na kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan, kamag-anak at mga taong madalas nang makasama. Sabi ni Nartates, araw-araw sila nakatatanggap ng iba't ibang impormasyon hinggil sa posibleng lokasyon ng puganting senador. Isinasa ilalim niya ito sa malalimang pag-usulat at verifikasyon bago gamitin bilang intelligence o batayan ng kanilang operasyon. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na huling namataan sa Mindanao si De La Rosa batay sa kanilang mga nakalap na impormasyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat sa iyo, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Anong Arza partner? Ang oras, 8 minuto makalipas ang 5:05 ng hapon. Ay, magandang hapon po ulit. Ako po si Zandro Ochona. At ako naman si Maan Makapagal. Ginulat kita. Oo nga, nagbabasa ako. Hindi ko rin kasi alam kung ano sasabihin ko pagbalik natin. Parang alam mo yung isip ko ngayon, parang nasa higaan. Parang I never left bed this morning. Ay, taray. Ikaw lang naman mag-isa sa bed. Ay, may comforter naman ako. O, dahil ko naman unan. Marami naman ako unan. May mga pusa pa ako. Ay, oo. Kahit walang kaya Ilan ang pusa mo katabi? Dalawa. Ako isa, lagi. diba? Inaagawan ako sa unan. Oh, di okay lang na wala kami kaya bakit? Oh, bakit ba? Tsaka mas malambing yun. Mas mabait yun. Oo nga. Oo. Cute-cute pa. Oo nga. Oo. Ano ba
ba? Ay, nako. Ewan ko sa Nice. inyo. Oy, teka lang po dahil nga po binabantayan rin po natin itong mga issue na kinasasangkutan ng mag-inang sina Senator Lauren Legarda at si Congressman Leandro Leviste dahil nga tila mukhang sila'y ano ba to, iimbestigahan ang ombudsman? O ano bang plano ng ombudsman sa kanila? At syempre may mga nadiskubre rin ang NBI laban dito kay Congressman Leviste. Kaugnay po niyan ay kausapin po natin ang isa pong Professor of Law and Litigation lawyer at convener po ng Isang Bayan Coalition. Makasama po natin via Zoom si Attorney Howard Calleja. Magandang hapon po, Attorney Howie. Magandang hapon sa inyo, magandang hapon Sandro at Maan at mabuhay po kayong lahat. Ang dami na pong nag-usbungan nito last week, Attorney Howie. Ano po ba talaga ano yung status nito talaga? Nitong si Senator Lauren Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste? Sa pagkakaalam ko, nung nag-announce nga si Ombudsman Boying Rimulya na sila po ay imbestigahan ng Ombudsman. Doon nga po dahil nga doon sa prangkisa na hindi naman na-deliver o hindi naman nagawa ni Leandro Leviste. Maalala mo, Sandro at Maan, sa halagang 1 million na kapitalisasyon, nakagawa ng parang mother franchise itong si Leandro Leviste sa kanyang solar, na nangako siya ng magbibigay siya ng libu-libong megawatts, magbibili siya ng libu-libong megawatts para sa ating solar energy. Kaso nga, ang balita, ni isang solar plant, wala naman siyang naitayo at na-deliver. At imbis na siya ay gumawa ng proyektong ito, binenta niya yung kanyang prangkisa. So para bang sinasabi nga na parang scam ito, na with 1 million gumawa ka ng promiso sa gobyerno, pero yun nga, kaya nga tawag ni Ombudsman Boying, ito ay ghost solar o ghost electricity. Kasi nga, nangako ka nagagawa pero wala kang ginawa. So yun po ang kaso nila at ang kaya nasama I think si Senator Lauren dito dahil naalala mo kumbaga parang inakay niya itong kanyang anak at nag-ikot-ikot sa kanyang mga kaibigan ng mga congressman, mga senator para kumbaga influensuhan or pagbigyan yung kanyang anak na si Leandro ng prangkisa, parang mother franchise. Kung Howie tuloy. Attorney Howie. Pwede naman, Sandro. Ano man ako, prino-promote. Pero hindi naman ako tatanggi kung tawagin mo akong senator, vice president o president. Okay lang din sa akin yan. Pasensya na po at ako'y talagang antok na dahil sa panahon. Pero Attorney Howie, magbabago po kaya ang sitwasyon kung naipatupad o naisagawa yung ipinangako ni Congressman Leviste doon sa kanyang solar-powered na kumpanya? Siyempre, kung meron siyang na-deliver, meron siyang nagawa, hindi ghost ito, di ba? Hindi kumbaga walang anomalya. Pero ang tanong doon, kung kunyari, kung may ginawa siya, ito ba isapat doon sa kanyang prenamis? Kasi kung titingnan mo ito, Sandro at Maan, kunyari, meron kang solar power or meron kang renewable power, dadaan ka sa kanila. Usually, dapat dadaan ka sa gobyerno para kumuha ka ng prangkisa. Pero since nakakuha siya ng mother franchise, parang imbis na dadaan ka sa gobyerno, dadaan ka sa kanila. So medyo merong kaguluhan dito at sabi nga, meron influensya na dumaan dahil nga, nung panahon na yon, hanggang ngayon naman, senador yung kanyang mother, nung time na yun, nasa kongreso ata si Senator Lauren. So gumamit sila ng impluensya para nga makuha itong prangkisa na ito na conflict ng interest. Being a legislator, dapat hindi ka gumagawa ng ganitong anomalya.
na mag-iikot para sa benepisyo ng iyong mismong anak. Talagang ano yan, sa akin malaking conflict of interest yan. Naalala ko po kasi na noong ito'y pinagdedebatihan sa floor ng Kongreso, malakas yung boses ni dating Buhay Party List Representative Lito Atienza. Kasi nga kini-question niya yung setup na bakit parang magkakaroon ng mother franchise. Yun din po ba yung nakikita ninyong mali dito sa naging kumpanyang ito? Kasi nga ang pangako niya is kaya nga mother franchise kasi siya ang bubuo, siya ang magtatayo buong Pilipinas sa solar energy needs or renewable needs ng Pilipinas. So yun ang pangako niya na kaya niyang i-build yan, no? So yun ang tanong dito, nagawa ba niya? Nakapag-deliver ba siya? Nakapagbigay ba siya ng kuryente? Ang alam naman natin, imbis na gumawa ng kuryente, ito ibinenta niya yung prangkisa, parang naging overnight, parang tinurn niya, no? Instead of building, ang ginawa niya, linako niya yung kanyang prangkisa para makakuha ng pondo para sa kanyang benefit. Allegedly daw po sa investigasyon, parang nakuha niyo syempre yung exclusive ng solar contract na yan, service contract. So, marami rin daw mga investor na naharang no? Tama ba? Baka mayroong mga balitang gano'n na may mga investor na sumama na hindi naman siguro kumbaga kumita o nabigyan ng kanilang kaukulan na dividendo or whatever, no? So I think yan din ang kailangan tingnan din natin. Kaya nga kung titingnan mo, Maan at Sandro, meron itong kakiban na 10 billion na plunder na kasama dito sa kasong ito kasi nga malaking halaga ang naisama hindi lang sa gobyerno, pati sabi mo nga Maan, pati sa mga malamang sa ibang mga private investor. Attorney Howie, sandali lang po, may ipapasok lang po kaming DZMM Radyo Patrol Flash Report. Kumuha tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Go ahead, Bert. Sandro Baan, kinumpirma ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Babestrom Valdez sa DZMM na nagpadala na nga ang Estados Unidos ng kahilingan para sa extradition ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Romualdez, ipinadala ang request sa Department of Justice. Ito ay yung formal extradition request bilang bahagi ng proseso upang maiharap si Kibuloy sa mga kinaharap nitong kaso sa Estados Unidos. Matatanda ang naglabas ng isang federal court sa United States ng warrant of arrest laban kay Kibuloy noong November 10, 2021 matapos siyang kasuhan ng conspiracy to commit sex trafficking ng mga minor de edad at iba pang mga kaso. Antabayanan ng buong detalye ng balitang ito at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Ayun na nga, partner. Balikan natin si Attorney Howie. Magandang hapon po ulit, Attorney Howie. Good afternoon. Ng hapon at siguro kung dagdag ko lang sa flash report kung matuloy yan, di siguro isa pang maaalis yan, bye-bye Kiboloy na rin tayo. Ayun nga. Balik tayo. Ang sinasabi po nung mag-inang Leviste, ginawa ng Kong Howie, minsan senador. Parang ito naman ay private investment. Wala raw pinuhunan ang gobyerno dito sa solar projects na ito. Kaya ginigiit nila na walang basis yung kasong plunder. Alam mo, Maan saka Sandro, yung plunder na yan, sabi nga, parang yung kay Marcoleta, di ba? Hindi naman yan public funds, private yan, dinonate, binigay, no? So, it's a matter of appreciation. It is not correct to say that plunder only affects public funds. Plunder affects private and public funds, especially so that it involves public officials. So tingnan po natin ang mga, kumbaga, ang kaso at tingnan natin kung ano yung mga, kumbaga, the facts of the case para malinawan. But to say lang kaagad na dahil ito ay private funds, hindi kasama, hindi po tama po yun. Attorney Howie, sa mga darating na linggo o buwan kaya,
At kung magtuloy-tuloy itong kaso, so ibig pong sabihin, posibleng mag-release. Kung isampa itong kasong ito, posibleng mag-release ng warrant of arrest laban kay Senator Legarda. Pwede rin yan, Sandro. Ang tingnan natin dito, kasi ang nag-iimbestiga, ang nag-file ng kaso, kasi ombudsman can file a case motu proprio on its own. Ano? So, ang nag-file ng kaso, ombudsman, ang mag-iimbestiga, ombudsman din. So, sila na yung nagbuo ng kaso. So, malamang-lamang. Sabi ko nga, mukhang mabilis na lang ito kasi nga sila mismo ang nagpupursigi ng kaso. I think ang kailangan lang dito, so pinahan nila yung si Senator Loren at si Congressman Leandro at humingi ng paliwanag. So just to say na hindi covered sila, patulad ng sinabi ni Maan na hindi sila covered dahil private funds, parang hindi ata tugma yon. I think they have to explain, nag-produce ba sila ng solar? Nakapaggawa ba sila? Nakapag-comply ba sila doon sa kanilang pangako, doon sa prangkisa? O ano bang ginawa nila doon sa prangkisa nila? Did they perform or did they just sell it? So depende po yan sa mga kanilang explanation. Oo, dati rin kasi Attorney Howard, sinabi nung Batang Leviste dati, no, na yung binenta raw yung 34 billion sa isang korporasyon, yung SP, New Energy Corporation, wala raw hawak tong prangkisa mula sa Kongreso. Kaya wala naman daw nilabag na batas. Kaya di ba nagsampayata siya ng libel? Tama ba yung partner dati sa mga nagsulat daw? Oo, parang narinig ko nga yan, Maan. Yes, meron siyang sinampa dahil nga hindi daw ito yung kumpanya o iba daw ito dun sa pinag-uusapan. Pero klaro po yun, no? I think not only does he have an issue with the franchise, he also has an issue with the penalties with the DOE, Department of Energy, kasi nga kasama ito dun sa kanyang pinangako. At ito nga, meron din siyang problema dito sa ombudsman. Makita natin dito, Maan at Sandro, no? Ako, marami akong kliyente. May mga kliyente ako mga electric cooperatives, may kliyente ako na may hydro, may kliyente ako na ibang renewables. Ano mo, madelay lang kami. Libo-libo, milyon-milyon ang aming penalty. Ito, yung aming kliyente nakapag-produce. Pero kunyari, kung may delay, siyempre may penalty kasi may pangako ka na you should give, let's say, 10 megawatts o 20 megawatts within, let's say, 2 years or something. Pag hindi mo naabot yung deadline, malaki na yung penalty. Ito, hindi lang delay dito, Maan at Sandro, zero. Walang performance, no? So titingnan natin ano ba talaga ang nangyari dito. Kaya nga maganda makita yung kanilang explanation, yung kanilang sagot para makita natin. Kasi siyempre meron pa rin naman silang presumption of innocence, pero tingnan natin po, depende po sa kanilang explanation. Pag sinabing Attorney Howard na nasa preliminary investigation stage, no? Ang kasong ito, ano pong ibig sabihin nito? Kailangan makita mo na yung probable cause para maisampa sa korte yung kaso? Opo, kasi ang kasong final na ito, sabi nga sa ombudsman, parang ano yan, Maan at Sandro, parang kung meron kang kasalanan o meron kang crime, ipa-file yan sa piskalya. Pero kasi public officer sila, hindi sa piskalya ang filing po niyan ay doon sa ombudsman. So yung ombudsman yun ang kukuha ng probable cause, but in this case, naalala mo yan, Maan at Sandro, sinabi nila na tinaas na ng ombudsman, tinaas na ng DOJ yung tawag dito, evidence to be appreciated, which is high probability of conviction. Hindi lang po probable cause. High probability of conviction. So kung yan makuha nila, yan ay sasampa dito sa Sandigan Bayan. At once makuha ng Sandigan Bayan, tama si Sandro, pwede maglabas ng warrant. At yun nga, sabi ko medyo kung yan masampahan, medyo matibay ang kaso dahil tinaas nga nila yung bar of let's say yung kailangan i-satisfy nila, which is the high degree of certainty of conviction. Anong epekto nito sa bilang, no, ng mga senator judges ngayon sa impeachment trial? Ayun nga ang tanong ko, Maan, di ba? Kasi nga kung ako ang tatanungin mo, dapat ang kasama sa bilang na 24, tatanggalin natin yung mga suspendido, tatanggalin natin yung mga
hindi mo mahanap o nasa ICC, for example. Kasi nga, dapat with regards to yung ating jurisprudence, kung titingnan natin yung Abilino versus Cuenco na kaso, although it talks about quorum, we can say na since it also talks about members in the Senate, we can do it by analogy in the impeachment case. Although, maganda na malinawan ito ng Korte Suprema. Kasi nga ito opinion ko lamang na dapat who are functional members. Kasi pangit naman na magwi-west ka, hindi ka naman nag-a-attend. Wala ka naman dun, wala kang participation. And you have to remember, Maan and Sandro, whether or not you appear or are present, kung gagamitin yung 24, lamang na yung absence mo, lamang sa acquittal kasi hindi maaabot yung 16, di ba? Para ka na rin bumoto ng no. So, since you are suspended or since wala kang karapatan, since nagtatago ka, wala kang karapatan sa ating batas, dapat wala ka lang rights, privileges, and functions, no? Bilang senador. Alright. Sige po, aabangan natin yan. Abangan at babantayan din po natin ang magiging hakbang ng Ombudsman at ng Sandigan Bayan. Maraming salamat, Attorney Howie. Anytime. Good afternoon at mabuhay po kayong lahat. Yan po si Attorney Howard Calleja, Professor of Law and Litigation Lawyer at convener po ng Isang Bayan Coalition. Okay, magbasa tayo ng mga Facebook comments mula kay Kaloy Burgos. Pwede naman po sabay-sabay magkayakap sa ilalim ng payong habang nagkakape. Paano to? Nilahat na di ba? Eto kay Vincent Noel Pimentel, taga Novaliches, sa ganitong panahon, mas kailangan natin ng mainit na kapeng barako. Oo naman. Sabi ni Joseph C. Raquel ng Cubao, mas relaxing ang kape habang may kakwentuhan. Ayan, kala ko kayakap. Rodley Santos ng Santa Mesa, sa panahon ngayon na mas kailangan ko ay kape, since wala naman yayakap sa akin. At hindi naman ako aalis. Nga naman. Mula kay Arvin Pascua ng Pasay City, kape ang importante pag ganitong tag-ulan, pampainit ng sikmura, may epekto siya laban sa ginaw kaya hindi mo na kailangan ng kayakap. Ang payong gagamitin lang pag lumabas but most of the time nasa loob lang ng bahay pag tag-ulan. Okay. Ganun yung I comment. feel you. Eto si Raynor, si Occidental ng Parañaque City. Sa panahon ngayon, kailangan ko payong dahil gamit sa pang-araw-araw na trabaho at kahit saan magpunta. Okay, sa panahon tag-ulan naman, o tag-araw, saka na lang po siguro yung kape pag sumweldo na galing trabaho. At syempre, maigpit na yakap ng aking mga kapamilya. Ayan. Ito mula kay Jennifer Abelio ng Bacoor City, Cavite. Sa ngayon, mas kailangan ko ang payong dahil bawal magkasakit sa panahon ngayon. Kapag may sakit ka, hindi masarap ang kape. Kapag may sakit ka, bawal kang yakapin dahil baka makahawa ka. Kaya payong talaga. Ito, Rosemary Calleja ng Las Piñas City. Kung di naman lalabas ng bahay, kailangan natin ng kape para uminit ang ating pakiramdam at hindi lamigin. Pero, ito ang napili ng ating ATM team. Jennifer Abelio ng Bacoor City, Cavite. Sa ngayon, mas kailangan ko ang payong dahil bawal magkasakit. Yan, kapag may sakit ka, hindi masarap ang kape. Kapag may sakit ka, bawal kang yakapin. Dahil baka makahawa ka. So, parang pareho. Oo, sa payong na nga lang talaga. Oo, kaya payong talaga. Ay, paano? Ayun. Bye. Ayun na pala nabasa mo. Oo, yun na din yun. yun. Ikaw ang napili, Jennifer Abelio. Paano? Bye. Bye. ATM. Anong take mo sa DZMM? Balikan ang mahahalagang punto ng nakaraang sona ng Pangulo kasama ang mga piling eksperto. Ang daming nangyayari, hindi lang sa loob, kundi sa labas ng bansa. Hatid ni na Nino Corpus. Lumiit yung gap sa pagitan ng mayaman at mahirap sa Pilipinas. Kundi man mawala. Maan Makapagal. Nanalo tayo sa arbitral ruling. Jack Batallones at ng buong pwersa ng PRTV News Team. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ang sona ng Pangulo ay mapapanood muli sa YouTube channel ng PRTV Manila Channel 31.
nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po, nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na lang